Hey mga kalaks! Welcome to another vlog. In this vlog mga kalaks, I will be sharing with you my Cathay Pacific flight experience from Manila going to Osaka, Japan. I will also be including in this vlog mga kalaks yung aking immigration experience both in Manila immigration and Japan immigration in Osaka. If this is the first time kalaks that you visited my channel, please do consider subscribing and hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka every time na may bago tayong video upload sa YouTube channel ko, and para mas marami pa tayong mga travelers na matulungan sa pagpapala ng kanilang mga trips in the Philippines and abroad. Thank you! A few months ago mga kalaks, nag-book tayo. We took a Cathay Pacific flight from Manila going to Osaka in Japan. Hindi siya direct flight mga kalaks, mayroon siyang stopover or layover sa Hong Kong International Airport. Ang reason naman kaya namin binook yung flight na to dahil during that time ang mas mura yung Cathay Pacific na flight as opposed dun sa mga budget carrier or yung other flights like Cebu Pacific tsaka yung AirAsia. Mas nakita namin na mas mura yung airfare or yung cost ng airplane ticket going to Osaka, Japan. Kaya nag-book kami kahit may layover. At any rate, ang layover lang naman mga kalaks, 1 hour 20 minutes yata or 1 hour 13 minutes. So punta tayo mga kalaks muna dun sa first leg ng flight, which is Manila going to Hong Kong. Yung Cathay Pacific flight, nagde-depart sila, ang terminal nila dito sa Philippines is Terminal 3 of the Ninoy Aquino International Airport. So NAIA 3 kapupunta ko, ang flight mo is Cathay Pacific. Yung check-in process naman mga kalaks, walang problema, mabilis naman yung check-in process nila. Yun pala, yung baggage allocation mga kalaks dun sa nabook namin ticket, we have a 23 kilos each na baggage, check-in baggage allowance, tapos 7 kilos na hand carry luggage. So going back mga kalaks, yung check-in process, seamless naman siya, very accommodating yung mga ground staff nila, and wala namang naging issue as with regard to the check-in protocol and sa check-in process ng Cathay Pacific. Then after the check-in process mga kalaks, pumunta na tayo sa ating immigration experience dito sa Philippines. So, nung time na lumipad kami papunta ng Hong Kong or ng Osaka, hindi ganong maraming tao sa immigration counters. Hindi mahaba yung pila ng mga lalabas na pasahero. That's why medyo mabilis yung naging proseso sa amin ng immigration. So, less than an hour lang mga kalaks inabot yung ating immigration experience, immigration process. Ang tanong lang sa akin ng immigration officer mga kalaks, nung turn ko na para sa pag-exit sa immigration sa Philippines, ang tanong lang is ano yung work and ano yung pangalan ng company. So, dalawa lang yung naging tanong sa akin, tapos nag-stamp na siya agad sa passport ko. Travel tips mga kalaks, pero lagi kapag aalis ako ng bansa, kapag may biyahe ako abroad, lagi akong prepared at dala ko lagi itong mga documents na to. Una, yung aking company ID. Pangalawa, meron din ako laging dalang leave certificate. And patatlo mga kalaks, lagi ko rin dala yung aking birth certificate just in case hanapin ng immigration officer. And also mga kalaks, dala ko rin yung mga credit card ko dahil I had an experience na hinanap yung aking credit cards sa immigration. And after mga kalak, syempre after immigration, tapos punta ka na sa security, then sa boarding gate. Medyo malapit mga kalak yung boarding gate nitong nung Cathay Pacific. Medyo bungad lang yung boarding gate nila. Nakalimutan ko lang kung anong boarding gate number namin, pero hindi siya doon katulad ng mga
Cebu Pacific flight na medyo nasa dulo. Itong Cathay Pacific flight ay nasa bungad lang yung boarding gate nila. And parang may window or not window, may glass enclosure or encasement yung boarding gate nila. So papasok ka pa sa loob para ma-reach out mo yung yung pangalan nito, yung waiting area for the boarding nitong flight namin to Hong Kong. Yung eroplano mga kalaks na itong Cathay Pacific, hindi mo, average lang, hindi mo sasabing bago, hindi rin siya luma. Flight number pala mga kalaks ng flight namin is flight number CX930. Ang flight time namin mga kalaks, ang departure time namin from Manila going to Hong Kong, it's around 12:35 p.m. Tapos ang lapag sa Hong Kong, it's around 3:15 p.m. Tapos meron lang kaming quick layover sa Hong Kong dahil ang next flight namin from Hong Kong to Kansai International Airport is 4:30. Then ang lapag namin ng Kansai supposedly is 9:25 p.m. Pagpasok sa airport, sa eroplano mga kalaks, alam mong hindi ka na sa budget air dahil may individual monitor yung each seat. Malambot naman yung seat mga kalaks. Comfortable naman. Yung pagdating naman, yung configuration pala mga kalaks ng airplane, it's 2 sa left and right side, tag 2 seats, tas in the middle, 3 seats. Yun yung configuration niya. Malaki yung aeroplano mga kalaks, then okay naman, okay naman yung aircon niya, hindi siya sobrang lamig, hindi rin sobrang mainit. Tapos yun nga, as I mentioned, may individual monitor each seat, merong entertainment system yung kada seat ng eroplano. They also will provide you pillow and kumot or blanket upon your request. Hindi siya yung usual na nakalagay na sa sa upuan. Ang makikita lang namin na pin-provide nila na para sa lahat is the headset for the entertainment monitor or entertainment monitor doon sa sa each passenger. Yung food mga kalaks na sinerve, okay lang naman, hindi naman siya, actually medyo unti nga. Alam mo yung parang nag-order ka lang sa mga budget air na lang, kung na yung main meal lang talaga. Hindi katulad diba sa ibang eroplano mga kalaks, kapag lumipad ka merong fruits, may salad, may bread, may butter, tapos may juice. Pero itong yung sa Cathay Pacific mga kalaks, papipiliin ka lang beef or chicken. Tapos, yun lang. Tas bottled water, then, yung disposable na, spoon and fork lang. I'm thinking na dahil mabilis lang yung flight time from Manila going to Hong Kong, kaya ganun. Pero hindi rin naisip ko hindi naman ito yung first time that I flew with Cathay Pacific and any other airlines. I previously flew with PAL, pero hindi naman ganito yung hindi ganito yung food na sinuserve nila. Complete pa rin, katulad ng sinabi ko kanina. At any rate mga kalaks, failing naman yung food, yun lang yung masasabi ko, failing naman yung food, yun naman yung goal. Hindi naman ako nag-expect ng sobrang masarap yung ibibigay sa yung food sa airplane. Bonus na lang kapag masarap talaga yung food na isa-serve nila sa airplane. Pero ang main goal is to fill you, yung kumbaga kung maibsan yung gutom, pantawid gutom. Sabi nga, di ba? Yung CR mga kalaks ng plane, normal naman siya, the usual airplane CR. Hindi siya sobrang malaki. Merong soap, merong sanitizer, tapos yun lang actually, ganun lang kasimple lang yung CR. Ito medyo mga kalaks yung downside nitong flight na to. Medyo may mga flight attendant, mas marami yung flight attendant na grumpy at hindi sila yung sobrang accommodating na flight attendant. Especially this leg of flight nung Manila going to Hong Kong na leg nung flight namin to Japan. There was an instance mga kalaks na itong kasama ko sa flight, she forgot na i-lock lang yung door ng CR. Actually nakasara naman yung door, hindi lang niya na-i-lock. Maybe because ako yung kasunod niya dun sa sa CR. Anyhow, medyo mali na hindi na-i-lock yung CR. Naisip ko na lang na nakalimutan niyang i-lock, which is a human error naman. Alam mo mga kalaks, grabe yung yung sigaw ng flight attendant, lock the door. I mean, 'di ba mga sila dapat yung medyo polite. Pwede mo namang sabihin na, "Ma'am, please lock the door." Given that hindi maganda yung service ng mga flight attendant during our flight from Manila to Hong Kong.
to add to that mga kalaks, nung nagsaserve na sila ng food, I understand na maikli lang yung flight time from Manila going to Hong Kong. Pero naman mga kalaks, Diyos ko, nung sineserve nila yung mga food, halos lumipad na dun sa mga sa mga table namin yung food na i-serve nila. As in, hagis na lang sila, halos ng hagis dun sa sa mga passenger. As in, literal na inahagis mga kalaks. Maririnig mo yung bagsak ng tray dun sa sa table dun sa harapan nyo. So, which is very pangit. Kaya, yon, nagkaroon ako ng tuloy, ng bad impression talaga with Cathay Pacific flight. Kaya itong mga sumusunod na flights ko, kapag namimili ako ng connecting flight, I made sure na i-avoid ang Cathay Pacific dahil itong pangit na flight experience namin during our flight. Lalo yung Manila to Hong Kong na leg ng flight, ina-avoid ko yan at all costs dahil pangit nga yung service ng mga flight attendant during the flight. Pangit yung naging flight experience namin talaga. Going back mga kalak sa flight namin from Manila to Hong Kong. So maaga kaming medyo delayed pala, hindi pala maaga. Medyo delayed yung boarding dahil during the time na lilipad kami, medyo maulan. Tapos pinaboard kami siguro mga 30 minutes lang na late naman yung boarding time namin. So kampante ako na on time pa rin kaming darating sa Hong Kong. So, nakapasok na kami sa plane, settled na lang na ang lahat. Sabi ng pilot, they are just checking something on mga technical checking sa plane. Grabe mga kalaks, lo and behold, almost 2 hours kami na nakapark doon sa boarding gate. Nasa loob kami ng eroplano pero hindi lumilipad yung eroplano. Nakapark lang doon sa boarding gate. Ang dahilan is heavy rains and traffic sa air traffic sa Manila International or sa Ninoy Aquino International Airport. So to cut the long story short mga kalaks, late nag-depart yung plane namin from Manila. So ang ending, naiwanan kami ng flight namin yung next leg ng flight namin from Hong Kong to Kansai International Airport. Kalaks, we landed already dito sa may Hong Kong International Airport, pero grabe mga kalaks, delayed kami ng actually minutes lang, less than 30 minutes siguro. Kung medyo mas napaaga yung flight namin, naabot kami sa connecting flight namin to Kansai, pero nga delayed. Nireschedule nila to next available flight, which is parang mamaya pang mga 1:10 yata. In fairness mga kalaks naman sa Cathay Pacific, they gave us complimentary lounge access sa may The Pierre Lounge nila sa may Hong Kong International Airport. So doon kami nagstay from around 4 p.m. until midnight. So iniintay namin yung habang iniintay namin yung flight. Actually maganda naman yung lounge. I'm sure na hindi ako makaka-access ng lounge ng Cathay Pacific or yung The Pierre kung hindi nangyari yung delay sa flight. Hindi ko alam kung matutuwa ako or magiging thankful dahil okay naman yung lounge experience namin. The lounge itself mga kalaks, malaki siya, maraming food, maraming stations ng food, may Italian section, may Asian section, meron silang parang kung gusto mo lang mag-tea, mag-merienda. Basta marami mga kalaks. I will be posting a separate vlog on our The Pierre Cathay Pacific Lounge experience sa Hong Kong International Airport. Yung second leg ng flight namin from Hong Kong to Kansai, okay naman siya mga kalaks. Pero mga kalaks, nung pagsakay namin sa eroplano, ito yung plane nito mga kalaks, tingin ko mas malaki kaysa dun sa sinakyan namin na plane from Manila to Hong Kong. Dahil ang configuration ng plane mga kalaks, it's 3, 4, 3. So, tatlo sa magkabilang side, left and right side ng plane. Tapos, in the middle, there are 4 seats in the middle. Every seat, may personal entertainment system naman siya. Namigay sila ng earphones. Tapos, pagdating mo sa upuan, mga kalaks, meron nang naka-ready doon na blanket and pillow. Tapos, ang legroom nito, same lang din sa flight na from Manila to Hong Kong. Comfortable naman mga kalaks yung legroom nung plane for around mga 4 hours na flight time from Kansai to Hong Kong to Kansai. So hindi ka naman mangangawit.
Yung CR naman mga kalaks, same lang din sila, adequate yung size, may toothbrush na provided dun sa plane, may toothpaste, may yung hand soap, tapos hand sanitizer. Ang kaibahan lang mga kalaks, yung may lotion din dito sa sa flight na to, dun sa CR, tapos may toothbrush nga dahil siguro night time yung flight. Mga kalaks, pagdating sa food, pag settled namin mga kalaks, while waiting for the door to be closed, actually nag-distribute na yung yung mga flight attendants ng bottled water and snack box. So ako naman naisip ko mga kalaks na pagka bago mag-land ay magpapakain pa rin sila, magdi-distribute ng breakfast for the guests or passengers. Pero mga kalaks, lo and behold, 2 hours before 2 hours pinoorasan ko para wala ko naaamoy na nagiinit ng food. Diba sa plane may aamoy mo yan mga kalaks kung nagiinit na ng food, nagpe-prepare na ng food. Pero ito mga flight mga kalaks, iniorasan ko mga 2 hours before landing, wala pa rin silang nagpe-prepare na, hindi pa rin sila nagpe-prepare ng food mga kalaks for the guest. Isip ko nga sana breakfast man lang nag-prepare, no? Pero wala. Yung snack box pala or yung cold box mga kalaks, may sandwich, may juice, tapos yung bottled water, tapos may biscuit. Yun na pala yung food for the whole duration of the flight. Walang hot meals na pin-provide. Ito pala yung downside kapag ang flight mo from Hong Kong to Kansai ay very, very early morning. Red eye flight pa rin kung talaga mga kalaks. So walang hot meals kayong makakamit sa flight na to. Bumawi naman itong Cathay Pacific. Kung yung flight namin from Manila to Hong Kong, rude and grumpy yung mga yung mga flight attendant. Ito namang Hong Kong to Kansai leg ng flight namin mga kalaks. Mas little bit friendly na rin yung mga yung mga flight attendant. Mas accommodating sila, nag-i-smile sila sa passengers or guests, and mabilis naman sila mag-response sa mga request ng guests. Actually nag-request ako for coffee and mabilis naman na deliver yung requested hot coffee ko for the breakfast. Dahil kailangan ko mag-breakfast, buti na lang may naitabi ako na food pa din sa bag from Hong Kong airport, dahil kailangan ko mag-breakfast para sa aking daily dose ng aking medicine. Kaya nag-request din ako ng hot coffee dahil yung medicine kailangan mo siyang i-take after breakfast. So going back, mas okay and accommodating yung mga flight attendant ditong leg ng flight namin from Hong Kong to Kansai International Airport. Okay naman yung flight experience namin from Hong Kong to Kansai, very smooth, pati yung pag-land nung plane mga kalaks, hindi siya sobrang bumpy and hindi mo parang alam mo yun, may mga landing na parang susubasog ka doon sa upuan kung di ka naka-seatbelt. Pero ito mga kalaks, very smooth yung landing namin sa Kansai International Airport, and we landed on time sa airport ng Kansai. Pag-land namin sa Kansai International Airport, we immediately proceeded sa immigration counters nila. And pagdating doon mga kalaks, ang hinanap lang sa amin sa immigration counter is the Japan QR code na kailangan mong i-accomplish or i-fill out a few days before your arrival sa Japan. And pag meron kang pinakita nun mga kalaks, tatanungin ka naman, may mga nag-a-assist naman doon. Iga-guide ka nila papunta dun sa sa part dun before the immigration counter para sa fingerprinting and sa picture. May mga ganun sila. I-assist ka nila papunta dun bago ka pumila pa sa immigration itself. Tapos pagdating mo sa immigration mga kalaks, you just have to show sa phone or sa printed copy mo yung Japan QR code para i-scan ng immigration officer. Other than that mga kalaks, wala namang tinanong sa akin sa immigration. Nilagyan lang ng sticker yung passport ko kung hanggang kailan ako pwede magstay sa Japan. And meron akong separate vlog mga kalaks. I'll just link it here, yung aking separate vlog on how to secure or to apply for a Japanese tourist visa. Fast forward mga kalaks, during our departure from Japan naman going to Manila, maaga kaming pumunta sa airport during our fly date from Osaka to Hong Kong International Airport. Ang flight namin from Osaka is around 9:10, so mga mga kalak 6 o'clock nasa airport na kami. We took kung magtatanong kayo kung anong sinakyan namin from our hotel in Kyoto,
going to Kansai International Airport. Nagbus kami. Merong bus na umaalis ng Kyoto Station around 5 a.m. yung sinakyan namin. And dumating kami ng Kansai International Airport around 6:10 yata or 6:15 a.m. In time para makapag-check-in na kami para sa flight namin from Kansai going to Hong Kong International Airport. So sa check-in process mga kalaks nung flight namin from Kansai to Hong Kong, hindi naman kami, ang ginamit namin mga kalaks, we utilized the check-in kiosks ng Cathay Pacific dahil may mga check-in kiosks din para hindi ka na pumila ng mahaba dun sa sa usual check-in counters. So we utilize the check-in kiosk ng Cathay Pacific, yung automated na check-in kiosk nila. Madali naman siyang i-navigate mga kalaks, madali naman sundin yung process or yung instructions na lalabas dun sa machine kung paano nyo ma-check in yung check bag nyo and mapiprint yung mga bag tags. Actually mga kalaks, yung bagahe ko, yung aking check bag, di ba ang allocation ko lang is 23 kilos para sa check bag. Yung bagahe ko, hindi naman sila mahigpit dahil may baggage, excess ako ng 1.5 kilos. Ang timbang ng bagahe ko pauwi ng Manila is 24.5 kilos. So, nung una parang kinakabahan ako kasi parang ayaw i-read or ayaw mag-push through nung pag-check-in namin using that kiosks. Pero may mali lang yata dun sa ginawa namin. After ma-correct nung mali dun sa process na ginawa namin, in-accept naman yung baggage, tapos nag-print naman ng bag tag, tapos na-check-in naman namin yung aming check-in baggage. Tapos yung hand carry mga kalaks, hindi siya tinitimbang ng Cathay Pacific from yung flight namin from Kansai to Hong Kong. Dahil kung tinimbang, mabubuko na medyo mabigat yung aking hand carry dahil yung hand carry ko is nasa 9 kilos na agad. So hindi mahigpit sa baggage yung flight ng Cathay Pacific from Kansai going to Manila. Sa immigration ng Japan for our flight back to the Philippines, automated yung gate nila mga kalaks. I-scan lang yung mukha mo tsaka yung passport. Then yun na yung immigration process sa Kansai International Airport. Ganun lang siya kasimple mga kalaks. Tapos yung boarding gate mga kalaks nitong flight medyo malayo, so be sure na medyo agahan nyo yung pagdating sa airport para may ample time pa kayo to check some souvenirs, some things to bring home, and syempre may time ka para pumunta sa boarding gate mo ng iyong flight going to Hong Kong International Airport. Flight itself mga kalak, same lang yung seat configuration ng plane na ni-utilize from Kansai to Hong Kong. It's a 3-4-3 configuration. Tapos each seat may personal entertainment, provided din yung pillow and blanket. Tapos syempre yung earphone. Ang kaibahan lang mga kalaks, for this flight, we were provided a hot meal. So may hot meal na na-provide si Cathay Pacific para sa flight from Kansai to Hong Kong International Airport. Ito yung meal mga kalaks na kumpleto. May bread, may butter, may jam, tapos may dessert, may salad, tapos may main course, juice, merong cart na pwede ka mag-request for juice, soda, coffee, tea, alak. Yung usual sa plane. Hindi ito katulad ng flight ng papunta namin ng Kansai to from Hong Kong to Kansai. So, may hot meals na provided. Good job, Cathay Pacific. Tapos, friendly din and accommodating yung mga crews na nandun dito or flight attendant na nandito sa lipad na to, yung flight CX597 from Kansai going to Hong Kong. And comfortable yung mga seats, mga kalaks. Yung CR, same lang size tulad dun sa ibang Cathay Pacific plane na nasakyan namin. And na-enjoy naman namin tong flight na to actually dahil nga maaga kami sigurong gumising, nakatulog kami ng bongga dito sa flight na to. Then mga kalaks, yung Hong Kong to Manila na leg na flight, same lang sila mga kalaks nung experience namin from Manila to Hong Kong na flight. Medyo grumpy din yung mga flight attendant. Tapos the same, medyo lang lesser yung grumpiness.
or yung pagiging masungit ng itong mga flight attendant nito ng Cathay Pacific from Hong Kong to Manila na flight. Kasi yung Manila to Hong Kong na flight, mga kalaks, grabe kasungit and grabe ka-grumpy talaga yung mga flight attendant eh. May hindi nga sila nag-i-smile sa passengers. Pero ito naman, kahit pa paano mga kalaks, nabawasan yung Hong Kong to Manila na leg ng flight namin with Cathay Pacific. Pero yung meal, ganun pa rin. May main course lang, chicken or pasta yata yung pagpipilian, then bottled water. Tapos yun lang, wala yung ibang components ng food tray na sineserve usually sa mga flight. Pero kung gusto mo namang mag-order ng coffee, ng tea or whatever, you can ask the flight attendant para bigyan or iserve kanila nung requested drink mo. Both the Kansai, Hong Kong and Hong Kong Manila na flights were departed on time and arrived on time, mga kalaks. That's a good thing. Overall, mga kalaks, yan yung ating flight experience with Cathay Pacific with from Manila going to Japan with layover in Hong Kong International Airport. If you will ask me kung sulit ba yung bayad namin, siguro naman sulit, mga kalaks. I think we paid around 21,000 for a round trip flight from Manila going to Kansai in Osaka, Japan. Take note, may 23 kilos na check bag ka na dito, tapos meron ka na ring 7 kilos na hand carry bag, tapos may mga in-flight meals, may personal entertainment system. So I think and comfortable yung mga seats, mas malaki as opposed to sa mga budget air na usually na sinasakyan natin papunta dito sa mga regional flights or malapit na mga countries sa Philippines. I think 21,000 is a good deal na, mga kalaks, kasi during that time parang yung Cathay Pacific ang mas mura versus the one budget airlines na lagi kong sinasakyan. Sige nga, pangalanan ko na yung Cebu Pacific, parang ang airfare, yung cost ng airfare, mga kalaks, during that time, same date, parang nasa 26,000. That's why we chose to fly via Cathay Pacific during that time. Sayang din kasi yung 5,000 pesos, diba? There you have it, mga kalaks. Yan yung ating review sa Cathay Pacific flight namin from Manila going to Osaka in Japan. And if you will ask me kung magte-take pa rin ako ng ganitong flight na may layover sa Hong Kong, maybe ang sasagot ko sa inyo, magte-take lang ako ng ganitong flight kung sobrang laki ng flight ay ng fare difference ng mga airline companies na may direct flight going to Osaka or to Japan or to any part of Asia. Kung merong mas direct flight kahit budget air at unti lang naman yung difference, we will go for that direct flight para less hassle and wala nang iintindihing mga layover na flight. Thank you, mga kalaks, for watching this vlog until the end. And if this is the first time that you visited my channel, please show some support by hitting the like and subscribe button. And click mo na rin yung notification, mga kalaks, para masabihan ka or ma-update ka every time na may bago tayong video upload in this YouTube channel. Thank you, mga kalaks, and until the next vlog, bye-bye.